Ito naman yung ating gagawin ngayon. Ayan o. 2012 Dodge Caravan. Ang problema nito ay slow leak doon sa driver side. Ito, nabaklas ko na. Ayan. I-ano natin, leak test. Ayan, anuhan ko na to, yung gilid niya, wala naman leak. Ito, wala siyang bumubula. Tapos, wala siyang pako, wala siyang bead leak. Pero ito, ayan bumubula valve stem niya, siguro mahigit na 5 taon na ito. Kaya kailangan na rin palitan. Diskartehan natin. Itong mag-build niya ay aftermarket. Kaya titignan pa natin kung paano siya babaklasin. Kung phase in o phase out. Ayan. Habang binabaklas mo ang aftermarket ay tinitignan mo na yung loob kung paano mo babaklasin. Kaya ito pag-press ko, nakita ko na kung saan ko babaklasin. Phase out. Nakatihaya. Ayan wala siyang TPMS sensor. Ayan Ayan ordinary valve stem lang. Leak to, chrome plate dito. Kailangan lilinisan mo muna to. Yan. Dito sa ilalim bago mo lalagyan ng bago na punch head. Tapos ngayon lalagyan mo siya ng lubricant. Ayan Tapos saka ilalagay. Ayan, may gatla. Saka i-install. Lagyan natin ng lubricant yung kanyang bead. Ayan. Tapos may arrow ito. Ayan. Pag-install na ito ay nakaganon ko dapat. Hindi nakaganon yung kamay mo kasi
once na ano, pag-ikot nito ay pwede kang maipit. Ganyan o kaya ganyan. O depende o. Close. O, lalagyan na natin ng hangin. O eto, kakaiba dito sa Canada. Ako yung huling humipo dito, pero kailangan i-check ko muna. O ayan o, 36 months of 2019. So 2019, tapos 2023. Eto ang dito ay 4 years ang expiration date ng goma. Yung pang ika-5 taon na niya ay ano na, expired na yung goma. Tapos kailangan mo ng ano bilang isang tireman o kaya tire shop owner, papipirmahin muna ng ano to, waiver, na kung gusto niyang gamitin to, eh wala kang pananagutan. Yan. Ganun dito. Oh. Kasi once na may nangyari sa kanya na sumabog ito at expire na, eh, ikaw babalikan. Ba't mo kinabit ito? Hindi mo sinabi sa kanya. Yeah. Eh paano kung karamihan dito eh full coverage yung insurance? Kaya kailangan maingat ka dito bilang isang tireman at saka ganun din yung tire shop owner. Tapos ngayon, bawat install mo ng goma, kailangan meron ka neto. Okay, papakita ko. Ito ay ano to, protection mo rin bilang tireman. Oh. Hindi mo gagamitin na ito lang. Walang ano, hindi mo alam kung ano yung higpit nito. Kasi ano to, pwedeng ma-overtorque ito. Ayan. Pero kung meron ka nito, ito yung tinatawag nilang limiting torque. Ayan. May ano, limiting torque to. Ito kasi ay pwede mong pandepensa sa sarili mo. Kung sakaling nagka-problema ito, malay mo, may gustong magnakaw sa goma niya, eh hindi nakuha. Tapos pag tumakbo, eh nadisgrasya. Oh. Pero ito, kailangan meron ka nito. Kasi ito yung isang pandepensa mo sa sarili mo. O ito, may kanya-kanyang higpit yan. Depende sa klase ng sakyan. Ayan o. O 80 torque foot-pound, 65 torque foot-pound. Ito ay 100 torque foot-pound, 120 torque foot-pound, 140. Ito yung pan-track. Ang gagamitin ko dito ay dito 80 torque foot-pound. Ganun yon. Kasi nangyari na sa akin to. Nagpa-install ng goma, tapos kinabukasan, eh ano, may gustong magnakaw pala pero hindi natuloy, pero naluwagan. Tapos pag ginamit, ayun, tumalsik. Eh ginamitan ko nito. Hindi basta-basta ano to. Eto, pag ginamitan mo ng limiting torque to na 80, kahit tumakbo ng tumakbo to, hindi siya ano, hindi siya babaklas. Kasi once na umabante to, humihigpit. Oh, kaya may panlaban ako. Kahit magkakortehan man, ginamit ko. At saka may camera. Ayan, may camera ako. Ito yung aking camera, oh. Ayan, oh. Tapos meron pa doon kung saan ako nag-i-install. Kung saan ako nag-i-install dito at saka nagbabalance. Ayan, meron din akong camera. O ganun dito, kailangan protektahan mo yung sarili mo. Tapos doon maglalagay ako, hindi ko pa na-install. Ayan, kakaiba dito sa Canada. Hindi ka basta-basta hihipo
Mag-i-install ng goma. Medyo ano dito, kakaiba. October ako nag-start dito sa ano na to, shop. October, December ngayon, mag 3 months na. Pero sa unang buwan ko, ay may mga customer din na makukulit. Pagbebenta lang ka, pinalitan ko raw yung goma, tapos hindi raw sa kanila yung goma. Pero hindi naman ako natatakot kasi meron akong camera. Kaya at saka matagal akong fireman sa Pilipinas. May shop owner din ako bago ako pumunta ng Canada sa Ilocos at saka sa Novaliches. Nagtayo din ako sa Montalban. Na-experience ko na itong mga to. At saka bago ako pumunta dito, namasukan ako sa Edmonton, kailangan kong alamin yung ugali ng mga customer at saka kung paano yung mga proseso dito bago ako nagtayo nito. Ayan. Limiting torque. 80 torque foot pound ito. Ibababa na natin. Ulitin ko. Ayan. Kung sakaling nakalimutan mo na hindi mo nahigpitan to at tumakbo, hindi basta-basta hindi basta-basta babaklas to kasi habang tumatakbo tayo humihigpit. Tapos sasabihin mo sa customer 100 kilometers kailangan ibabalik niya for return. Ito yung torque chart ko. Ayun yung Caravan, 2012 to 2020. Ayan, 100 torque foot pound. Gagamitan natin ng torque wrench. Ang dito sa Canada ay isa lang yung pinagawa niya. Ikaw yung huling humipo. Kailangan i-check mo pa rin yung apat. Ayan. Ganun yun. Kasi, pumunta dito sa shop mo, ikaw yung huling last touch. Kaya, ganun yun. Dito naman tayo sa kabilang side. Bakit? Tapos ka na? Uwi ka na? Susunod lang ako. Bukas babalik ako. Magkakatransfer eh. Hindi, okay lang. Ganun lang sistema dito sa Canada. Dito siya nagpagawa, ikaw yung huling umipo. Kailangan, kahit isa lang yung pinagawa, kailangan ikiutan mo yung apat. Tama?